nahaharap ang Maynila sa isang napakahalagang desisyon. Isang desisyong huhubog sa kinabukasan, hindi lamang ng syudad, kundi ng buong bansa. Kaya kailangan ng makatotohanang pagsusuri ng kanilang mga nagawa at nakamit sa buhay, pati ng kanilang pagkatao at pakikipagkapwa-tao. Sino kina Isko at SB ang karapat-dapat maupo bilang bagong mayor? Ito ang tapatan sa Maynila. Hindi nagtapos versus valedictorian working student. Malaki yung kita pag nakapag-artista. Yun ang pumasok sa isip mo, malaking kita. Naniwala ka ba agad na tipong artistahin ka? Di naman po. Basta sabi ko, pati hindi ko naman po subukan, wala naman pumawala sa akin. Si Isko hindi tinapos ang pag-aaral dahil sa pagmamadali niyang kumita. Kaya pinasok niya ang pag-aartista na kadalasang tinatahak ng mga kabataang katulad niya sa pag-aakalang ito ay mabilis, madali at glamorosong paraan para magtagumpay sa buhay. Sana kahit isang sagot lang, makasagot po ako. Ribosomes, in degrees, Children of Mary, Puff the Magic Dragon. That is the correct title. A portable light produced by the flame of an inflammable material at the end of a torch or wood and ignited is a torch. That's right. You're the champions now. You'll move on to the grand finals and represent Angelicum. How does it feel? Samuel? Spiritually fulfilled. Wow, Si SB naman, kahit mahirap, ay pinlanong magtapos ng pag-aaral dahil sa paniniwala niyang mas importante ang karunungan upang umunlad sa buhay at magkatrabaho at negosyo na magiging sandalan niya at ng kanyang pamilya. Kaya siya'y naging working student na naging valedictorian sa high school at nakapagtapos ng civil engineering sa UP Diliman kung saan siya ay scholar. Itsura at gilid versus talino at galing. Kayamanan lang natin ang kailangan niya, kaya kanya pinatulan. Ma, mas kilala ko naman si Ninita kaysa sa'yo. Si Isko, ginamit ang mukha, kasikatan, at koneksyon para maupo at manatili sa pwesto. Kailangan mo daanan yung hirap, kailangan mo daanan lahat ng challenges kasi I believe na pag nalagpasan mo yun, doon mo kukuha yung blessings, mga rewards pag nalagpasan mo yung mga obstacles and challenges na mga pinagdaanan mo sa buhay. Si SB, purong husay ang puhunan para umunlad. Yumaman sa pwesto versus yumaman sa negosyo. Si Isko naging milyonaryo dahil sa politika. Ang SALN, 70 million pesos ang dineklara. Nang ito ginagamit at sinusuot niya. Huwag nating kalimutan na ang sahod ng isang mayor kada buwan ay 223,500 pesos lamang. I'm the CEO of Fronto Enterprise, the president of Maserati Philippines, co-founder of Front Row Cares and Tutok to Win. Si SB, bilyonaryo na bago magpolitika. Ang kanyang SALN, 2 bilyong piso. Nang gamit ng iba versus sariling kayod. While there once existed a solid partnership between Manila Mayor Alfredo Lim and his running mate, Vice Mayor Isko Moreno, these days the Manila City Hall has been divided into two. Mula
Lumabas sa kanyang bahay sa Santa Mesa, Maynila sakay ng jeep ni Erap si dating Pangulong Joseph Estrada at running mate na si Vice Mayor Isko Moreno. Sa Liwasang Bonifacio, bumaba na sila at naglakad na papunta sa District Office ng Commission on Elections sa Arocero Street. Yun ang pinangahawakan, hindi lang ako, hindi lang ng mga kapartido ko, pero lahat ng mga taga Maynila. In fact, marami talaga ang nasaktan with this move. Maraming nagkawatak-watak. Parang hindi yata niya naisip yon. Parehong galing sa kahirapan. Pero si Isko, kumabit at kumapit sa kung sino-sino para umangat. Si SV, umunlad sa sariling kayod. Minsan, hinahanap mo yung calling mo, yung purpose mo. Bakit binigay sa iyo ng Panginoon lahat ng blessings na to? Bakit ikaw yung ginagawa niyang instrumento? Ngayon po, alam ko na po yung advocacy ko, yung purpose ko sa mundo, at ito na po yung calling ko. Ambisyoso versus serbisyo publiko. Lagi pong binabalikan niyang Maynila, gagawin niyang showcase, then he will aim for a higher position. Si Isko, marami pang personal na ambisyon ang gustong makamtan. Dito naman tayo ngayon sa Barangay Doña Imelda sa Quezon City pa rin para sa groundbreaking ng pangalawa sa 3 dialysis center na itatayo natin ngayong taon. Gaya nga ng sinabi ko, wala pa tayong 1 taon sa Kongreso pero 3 dialysis center na po ang itatayo natin at tatapusin ngayong taon para mas makatulong sa mga kababayan natin. Si SV, wala nang hangad kundi pagsilbihan ang bayan. Politikal na makinarya versus sariling pera. Si Isko, suportado ng pera ng bayan at makinarya ng gobyerno. Pag-asa sa mga kababayan natin may hirap. Masaya ako na nakikita ko yung mga ngiti sa kanilang mga mukha. And isa to sa mga advocacies namin sa Front Row Cares and Tutok to Win. Itong ginawa natin ngayon isa sa mga marami kong advocacies sa pagtulong. Ginagawa natin to almost every month, every 2 weeks. Marami tayong pinupuntang lugar, tinutulungan. At isa na po ito, Barangay Payatas ngayong araw. Si SV, nakapagbigay ng tulong sa mga tao at naglunsad ng mga programa gamit ang sariling pera. Paupang pabahay versus libreng negosyo. Yung condominium, 1, yung pinatayo pong housing sa Tondo. Ilang pamilya lang pong nakinabang doon? Ilan po ba? Mga 290. Pero that was one of the showcase That's one of the showcase. In fact, hindi naman po lahat ng mga taga-Tondo lang ang nakinabang doon. You could check the records. Marami po doon. Mga tauhan po niya. Si Isko, nagpatayo ng pabahay sa halos 300 lang na pamilya na uupahan habang buhay. Si SB, nakapagbigay na ng pangkabuhayan sa libu-libong pamilya para tuloy-tuloy ang kita at lumago ang ekonomiya ng Maynila. Utang na babayaran ng bayan versus kumikitang kabuhayan. Si Isko, nangutang ng 17.8 bilyong piso noong pandemic na pagbabayaran ng bawat Manileño ng 7,000 piso kada araw hanggang 2040. At masayang-masaya ako dahil napakarami na pong nabagong buhay. Bawat house to house ko o bawat paglibot ko po sa Maynila, bawat kanto, nakakakita ako ng mga nabigyan ko ng bigasan, Show Maynila Food Cart, SB Store ng Bayan, minsan Parisan, pesto sa palengke. Sobrang pasalamat nila. Si SB, namimigay ng iba't ibang negosyo para kumita ng 3,000 piso kada araw ang daan-daang pamilya. Prioridad ang mga hayop versus prioridad ang mga tao.
Binisita kanina ni Manila Mayor Isko Moreno ang Manila Zoo para makita ang sitwasyon. Ito po ang unang pagbisita ni Isko Moreno sa Manila Zoo bilang bagong alkalde ng Maynila, sir. Tinitiyak po ni Mayor Isko na pabubuksan niya yung Manila Zoo sa ilalim ng pamamahala ng Manila City Government. Si Isko, inuna pa ang renovation ng Manila Zoo sa kasagsagan ng pandemya sa halagang 1.7 bilyong piso. Medyo marami-rami ito na ya. So ito yung mga... Ito na lahat. Ito na yung mga libreng gamot. Good for, good for 1 month na rin. May kasamang laboratory and X-ray, ECG, FBS, RBS, may CBC pa, may platelet count. Kompletong medical check-up para may nanay. Si SP, nakatutok sa pagbibigay ng libreng gamot at serbisyong medikal sa mga tao sa pinatayong 250 milyong pisong dialysis and diagnostic center at dose-dosenang mobile clinics. Ang aming konklusyon sa tapatang SB versus Isko, mula sa pagkatao hanggang sa mga nagawa sa sarili at sa mga tao, malinaw na wala sa luma ang pag-asa ng Maynila. Kaya sa Mayo 12, piliin ang bagong mukha at bagong pangalan para sa bagong simula.